Man naman pasin. Gusto ko mag-aral tapos. Dapat naman kung sa libutan. Ayoko magkayaan tayo dito. Kaya na lang nag-iisa na kung gusto ko makatapos. Kaya nagsikapan ko na igagapan ko siya. Viral ngayon sa social media ang isang anak na inireklamo sa programa ni Senator Raffy Tulfo ang kanyang ama dahil sa kulang umano ang 500 pesos na allowance na ibinibigay nito sa pang-araw-araw. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang bidyong ito na tiyak magpapatuloy rin ng inyong mga luha. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Kasama ng 18 anyos na babae na kinilalang si Maria Alexandra Ortiga, ang kanyang nanay ni si Liza Vergara na nagreklamo sa Wanted sa radyo sa programa ni Senator Raffy Tulfo. Inireklamo nila ang padre di pamilya na si Rolando Vergara. Si Liza ang dating kinakasama ni Rolando sa loob ng 22 years. Reklamo nila ang sustento ni Rolando sa pag-aaral ng kanilang 18 anyos na anak dahil natigil umano ito mula nang mag-asawang muli ang kanyang nanay. Kwento ni Liza, noong umpisa sakto naman daw ang ibinibigay na pera ng tatay ni Alexandra pero naging 200 pesos na lang daw ang halaga na ibinibigay para sa pag-aaral ng kanilang anak. Si Alexandra ay kasalukuyang nag-aaral sa senior high school. Kwento ng dalaga, nagagalit umano siya sa bagong kinakasama ng kanyang tatay dahil nakikialam umano ito sa sustento nito. Sa panig naman ni Rolando Vergara, hindi siya nakapagbigay ng sustento dahil sa kaunting problema at hindi pagkakasundo. Ayon kay Rolando, pinagsisikapan umano niya ang kanyang ibinigay na 500 pesos na kanilang napagkasunduan ng kanyang dating asawa para sa daily allowance ni Alexandra. Dagdag pa ng tatay, ginawa umano niya ang lahat para makapagtapos ang kanyang anak. Paliwanag pa niya, 200 pesos na lang ang huling ibinigay niya sa allowance ng anak dahil nagkulang umano ang kanyang income bilang grab rider. Ayon kay Rolando, regular naman daw siyang nagbibigay ng allowance sa anak pero minsan ay kinakapos talaga siya ng pera. 5,000 to 6,000 a week pa umano ang ipinapadala para sa kanyang anak pero dahil bumaba ito mula sa 4,000 pesos na lang kaya sila nagreklamo. Ayon pa sa nanay ni Alexandra, naghihirap na umano ito dahil sa bago nitong kinakasama. Paliwanag naman ang bagong kinakasama ngayon ni Rolando. Naawa daw siya rito dahil sa kotse na lang umano ito natutulog at kulang pa ang kinikita nito sa araw-araw. Maibigay lang ang sustento sa anak. Binara naman ng host ng programa si Nanay Liza na tila ba kinakargo na ni Tatay Rolando ang buong pamilya nito at umasa na lang ito sa pinapadala ni Rolando. Ang hanap buhay ni Nanay Liza ay nagtitinda ito ng isda at nagbabantay ng kanyang apo at aminado naman siya na dati siyang nagsusugal. Imbis na kasunduan lang nila ay para kay Alexandra, ngunit tila ba buong pamilya na nito ang kinakargo at siya lang ang inaasahan. Aminado naman si Tatay Rolando na minsan hindi siya kumikita dahil sa tumatanda na at may mga nararamdaman ng pananakit sa katawan. At dito na nga napaiyak si Tatay Rolando at sinabing mahal na mahal nito ang anak at gusto niyang makapagtapos ito sa pag-aaral. Nilinaw naman ng dalaga na wala siyang galit sa kanyang ama. Kasabay nito ang pasasalamat sa sakripisyo na ginawa ng kanyang tatay para sa kanyang pag-aaral. Sa huli nilapitan niya ang kanyang ama at niyakap. Pero si Liza, hindi man lang lumapit at hindi man lang nagpapasalamat sa sakripisyo ni Tatay Rolando. Magandang hapon po, Ma'am Liza at Ma'am Alexandra. Okay, si Ma'am Alexandra ay 18. Opo. Tama po. Okay, may legal wife. Kayo po ang dating kinakasama. Opo. Tama po. Ilang taon po kayo nagsama ni Sir? 22 years po, ma'am. 22. Opo. Tagal-tagal din. Si Sir Rolando Ortega po, ano? Opo, Tama ma'am. po. Ilan po ang inyong anak ni Sir 4 Rolando? po, ma'am. Okay. At lahat po ba sila ay tamang edad na Opo, po? ma'am. Opo, ma'am. Okay. So, sa kasalukuyan, ma'am, ano po ba ang inyo pong hiling kay Sir Rolando? Sa ngayon po kasi, ma'am, dati po, ma'am, maganda pa po yung support niya sa amin. Sa ngayon po na nagkaroon po siya ng other woman, unti-unti na pong nawala yung sustento. Ito po kasing anak ko, nag-aaral. Ngayon, ang napag-usapan po, siya na lang po ang binubuhay nung ama niya sa ngayon. What do you mean by that, ma'am? So, sa Siya apat na mong lang- anak, Opo. 3 nakatapos na. Hindi po, ma'am. Yung isa po, yung panganay po, nakapag-asawa na. Okay. 20 years old na po. Yung pangalawa, 19, may anak siya pero hiwalay po sila. Okay.
Tapos siya po ngayon 18. Yung bunso po namin, kasama ko po ngayon, nandoon po sa Ilan kabilang taon na po yung bunso? 17 po, So ma'am. nag-iisa na lang po ang menor de edad. Opo, ma'am. Okay, so sa kanilang apat, si ma'am lang po ang nag-aaral. Opo, ma'am. Siya lang po. So parang napagkasunduan na 500 a day, ibibigay sa kanya, doon kukunin yung almusal, tanghalian, hapunan, baon sa school, pamasahip. Ang nangyayari, nung umpisa, okay pa po. Pero sa ngayon po, unti-unti po na pong nawawala. Last niyang bigay, nung Sabado, 200 pesos lang po. Hanggang ngayon, wala na po. Ano po ang dahilan niya, ma'am? Bakit po 200 pesos na yung binigay niya? Ang sabi, pamasahin niya kasi may practice po sila nung Sabado. So, binigyan siya ng 200 pesos. Ngayon, yun na lang po. Wala na po. Hindi na po nauulit. Ma'am, anong taon na po ba kayo sa senior high? Sa araw-araw, ma'am, ano po ba ang inyong mga pangailangan? Mga magkano po kayo ang kakailanganin? Actually po, depende po yan kung magkano po yung, minsan po kasi nag-aambagan kami about sa mga projects, ganun po. Tapos po, pag hinihingan ko na po kasi si Papa, sumisingit po talaga palagi yung babae niya po. Yung parang wala na po siyang karapatan magsalita sa akin kasi po, palagi na po pinapangunahan ng babae. Doon po kasi ako nagagalit sa babae kasi po masyado pong nangingilam. Hindi po dapat siya mangilam kasi po, hindi ko naman po siya kaano-ano. Alos parang kakakilala lang po nila ng papa ko pero ganun po siya umasta sa amin. Halos parang ipagmukha niya na po sa amin na wala na po rin kaming karapatan kasi siya na daw po yung kinakasama ng papa Bakit? namin. Anong sinasabi ng kinakasama ng tatay mo? Ano daw po, wala na daw po kaming pakialam kasi siya na daw yung kinakasama. Tapos sinisisi niya po palagi yung nanay ko na Kasi po, ma'am, kasalanan daw po. ng Kasalanan nanay ko daw po, ma'am. Kasi sa totoo lang po, ma'am, depressed minsan ako sa mga nangyayari. Yung naglalaro-laro ako ng tong-et. Parang ganun. So, lagi niyang inaano yung ganun na bagay. Okay. Sabi ko naman sa kanya, hindi lang naman po ako ang naggagawa ng ganun. Pati ikaw, gumagawa rin naman ng ganun. Sabi ko sa kanya, kahit naman po naglalaro-laro ako ng ganun, hindi ko naman po pinabayaan yung mga anak ko. Tapos po, pinagmumukha po ng babae na wala na daw po kami magagawa kasi nasa sa kanya na daw po yung papa ko. Masyado niya na pong inaangkin yung papa ko po. Tapos sabi niya po dito sa chat, may sinabi po siya na pag na-deactivate daw po yung account ng papa ko, pinapanalangin niya pa daw po yun para daw po hindi na po ako masustentuhan. Yung parang pinagmumukha niya po sa akin na ayaw po talaga niyang pakainin ako. Tapos yung sa bahay rin po, parang inaano ng babae si Papa na pinupush na ata ng babae si Papa na wag na pong bayaran yung bahay, bahala na po Upa ng bahay kami, po ganun. namin. Kasi ako na lang po yung inaano niya, yung parang pinupoint po ng babae na si Sandra na lang naman yung inaan mo dyan, edi kunin na lang natin, parang gusto nila yung ganun. Tapos uusap po ata sila na gusto ata nila akong pag-aralin sa kanila. Yung parang pumunta po ako sa side nila na syempre ayoko iwan nanay ko. Magandang hapon po, Tay. Okay, maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo po sa aming show dito sa Wanted sa Radyo. Tay Rolando, nandito ang anak mo, nandito si Ma'am Liza, ang dati mong kinakasama. Ang sinasabi sa iyo, hindi ka nga daw nagbibigay ng sustento. Ano pong masasabi niya doon? Huli kong bigay po, yung linggo lang. Lunes, hindi na ako nakapagbigay kasi dapat magbigay ako. Medyo nagkaroon na ng pagtatalo. Saglit lang, ma'am. Magkano po ba ibinigay niyo, Tay? Ano po kasi, 500 daily yung binibigay ko dito sa anak ko. Tapos, kasi kaya ilang ganyan dahil budget lang po niya sa pag-aaral yun. Kasi sagot ko naman yung ilaw, tubig at bahay. So, ang sinasabi mo, yung anak mo lang na isa ang... Apo, kasi siya na lang po yung dalaga, naiwan yung dalaga. paano yung 17 years old mo, sir? Nag-aasawa na po kasi yun. Kaya sabi ko, kung siya na lang naman na pinag-aaral ko, talagang gusto kong makatapos siya ng pag-aaral. So, bakit naman naging 200 pesos lang, sir, yung naibigay? Nung Sabado po kasi, araw ng boundary ko yun, kasi naglalabas ako sa Grab. Anong araw na yun, hindi ako nakapag-boundary ng umaga kasi 7K yung boundary ko nung araw na yun. Ngayon, manghapon na yun, wala pa akong pera talaga. Kaya sabi ko, sabi niya may gagamitin niya pamasahe. Tsaka pang merinda ata. Yun nasa school siya noon. Tapos sabi ko, ito lang munang 200. Ito lang kasi bang laman yung Gcash ko. Kaya ito na lang munang 200. Ngayon, bukas,
Dahil lalabas naman ako hanggang mamayang gabi, bukas magpapadala uli ako. Kaya yung 200 lang binigay ko sa kanya. Kaya kinabukasan linggo yon, nagpadala akong 700. Bago po yung 500, 5 to 600,000 ang weekly. Pwera pa yung personal na hingi mo sa tatay mo. Oh, hindi daw. Di ba, yun yung padala mo sa amin. Tapos minsan hindi pa buo, di ba? Kasi yun Sabado, Linggo, tsaka Lunes yun, di ba? Yung 6,000 na yun. O yan nga. Tapos hanggang sa naging 4K yun, di ba? Matagal Oo ang nga, panahon kasi yun. nga. Matagal na yan eh. Kaya ko lang naman nangyayari yun pag nagkagipit-gipit ako sa boundary. Nagipit ka ngayon kasi may babae ka na. Noon, alam mo yan sa sarili mo na ang laki ng binibigay mo kasi malakas kang kumita. Totoo yun, 6,000 po talaga. Lingguhan ang budget namin kasi may nag-aaral ako, lahat namin doon kinukuha at magkasama-sama pa kami noon lahat nung anak ko na lalaki na nag-aasawa na. Ngayon kasi sa nangyayari, yung 6,000 na yun, umuunti-unti, naging 4,000 na lang, hanggang minsan nagbibigay na lang siya ng 1,500 at huwag mong sabihin na noong linggo nagpadala ka ng 700. Yung pera sa barangay, 2,500. Buwan-buwan. Ang usapan po namin, 1,400 sa akin, 1,000 sa kanya. Nung dumating na nung Miyerkules, yung pera na yun, ayaw na niya kaming bigyan. Nagagalit na siya, kung ano-ano na yung mga pinagsasabi niya. So, sabi ko sa kanya, bakit kailangan mong ipagdamot sa amin yung halagang 1,400? Ang sabi niya, mag-iipon daw siya para sa graduation fee nito kasi last payment Friday. Sabi ko sa kanya, yung pera sa barangay, hindi yun involved doon sa bayarin sa school ng anak mo kasi araw-araw kumikita ka. Alam namin kung gaano kalaki yung kita mo. Na-consider nyo na po ba, Nay, na bukod po sa inyong pamilya na 4 na mga anak, meron din pong legal na asawa na kailangan pong suportahan si tatay. Alam ko po yun. Alam nyo po Opo, yun. ma'am. Opo, So, ma'am. sa kanya pong kinikita, tatay, magkano po ba ang inyong kinikita sa isang buwan? Halimbawa lang, Hindi ganyan. po kasi parehas, ma'am. Kasi lalo na ngayon na nakakaramdam ako sa katawan ko. Minsan 3,500. Nag-gross ako. Ganun. Bawasan pa ang gasolina at boundary. Magkano na lang matitira? Magkano po ba ang natitira sa inyo araw-araw? Wala pang 1,000. O sabihin mo ng 1,000. Sabihin mo 1,000. Sa isang araw. Ilang beses po kayo sa isang linggo nagtatrabaho? 6 po. 6. So, mga 6,000 sa isang linggo. So, sabihin mo ng 24,000 sa isang buwan. Average po yan na. Hindi ko po sinasabing yan yung eksakto. Nagbibigay po ba kayo sa inyo pong legal na asawa doon po sa una ninyong Sa anak ko lang po doon kasi nag-aaral pa po yun. So nagbibigay din po kayo. Magkano po ang ibinibigay niyo doon sa Depende inyong... na lang po kung magkano yung hingiin niya mga pamasahe. Depende Na po. po. Kung manghihingi lang yun. Ma'am Edita Ortega, magandang hapon po. Magandang hapon po. Iko-confirm ko lang, ma'am, kasi nabanggit niya na nagbibigay din po siya sa inyong anak para po sa sustento. Magkano po ang naiaabot ni Sir Rolando sa inyong anak? Yung bunso po, pag humingi pa yung anak niya sa school, binibigay naman po niya. Okay, pero wala pong regular na ibinibigay. Hindi ko na po siya inaanuhan. Kasi nga po, lagi niyang yan dyan. Halos wala naman natitira sa kanya. Naaawa naman ako sa kanya, lalo naman siya tinitiran. Sa kotse lang po siya natutulog. Basta't nangailangan po yung anak niya, yun lang ang usapan namin. Nay Lisa, Yes, kayo ma'am. po ba ay may trabaho? Sa ngayon po kasi ma'am, nagbantay ako ng apo ko. Pero ngayon po, nagtitinda po ako ng isda. Ang sinusuportaran na lang po niya is ito. Na hindi naman po natutupad yung Okay. Nay, ito sasabihin ko na Opo, sa'yo, ma'am. diretsahan Opo, ma'am. na. Yung 6,000 na gusto mo mangyari, kung 6,000 ang average po na kinikita ni tatay sa isang linggo, base lamang po Opo, sa kanya ma'am. sinabi, Opo, ma'am. 1,000 a day Opo, neto. Opo, ma'am. Minus gasolina. Boundary, wala pang pagkain at natutulong nga daw po siya sa kanyang sasakyan, kagaya na sinabi ni Ma'am Opo po, Edita. ma'am. Medyo malabo po yan. Sa Yung akin, 6,000. ma'am, yung 6,000 kasi, ma'am, matagal ng panahon yun. Ilang buwan Oo. na pong nangyayari. Kaya ma'am. nga po. So ano po Opo, ba ang reasonable sa inyo na kailangan po niyang sustentuhan sa inyo pong anak? Alam, sa akin po, ma'am, kasi sabi niya kasi nung nakarang linggo, ayaw na daw po niya mag-upa ng bahay kasi naghanap sila ng upahan ng babae niya ngayon. So ngayon, saan ko patutulugin yung mga anak niya? Anong
Ang hanap buhay ko, ma'am, minsan 10 kilong isda, 200 pesos ang kita ko lang doon. Tapos nagtotongkits ka, ma'am. Sa ngayon, ma'am, hindi na ganun, ma'am. Magkano po ang inyong inaasahan na makukuha po? Ibigay lang niya yung pangako niya sa anak niya na 500 at yung bayad lang ng bahay, ilaw, tubig. Okay na po ako doon, ma'am. Okay, magkano po ba yung bahay, tubig at saka Ang bahay ilaw? kasi namin, ma'am, 4,000 pero sinasabi niya 3,500 lang. 4,000, tas tubig, kuryente, magkano po ma'am, yun? ang ilaw namin ngayon, man, umabot kami ng 1,300 kasi nakabili kasi ako ng ref. Sabihin mo Opo, nang ma'am. pumapalo kayo sa 5,000 mahigit. Opo, ma'am. Sa bahay at tubig, Opo, kuryente ma'am. pa Opo, lang ma'am. yan. Opo, ma'am. Plus ibibigay pa na niya. Opo, ma'am. O, di ba? Kung susumahin mo kasi yun, ma'am, kukulangin Ma'am. talaga yung kikitain ni Opo, sir. ma'am. Sa 6,000, 24,000. Opo, ma'am. May sinusustentuhan pa po siya sa kabila. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Hindi po ba? Opo, ma'am. So, At saka ma'am, kung tutuusin, di ba nasabi niyo po na nag-iisda po Opo, kayo? ma'am. So saan po mapupunta yun, ma'am? Yung Kung 200 lahat po is kakarguhin na ni sir, Ma'am, saan po mapupunta yung yun, 200 po kasi, ma'am, na minsan 10 kilos lang kasi ang tumal talaga. 20-20 lang ang tubo ko sa 1 kilo. So, 200 pesos lang po yun. Yun po, ang kinakain ko sa anak ko na bunso at saka doon sa pangailangan ng apo ko dahil nagagatas at saka nagdadayaper. ito na nga po ang lagi kong sinasabi, ma'am. Hindi po ito ang unang beses na ganito Opo, po ang ma'am. sitwasyon Opo, na ma'am. maski po kay tatay. Hindi lamang po obligasyon ng tatay na pag-aralin, sustentuhan, or bigyan po ng pangkain, bubong na tutulugan ang mga anak. Yan po ay responsibilidad din po ng isang ina. Alam ko po yun, ma'am. Kaya nga po ako po ay nakikiusap. Sinasabi ko po sa inyo, yung inyo pong pagsusugal, kahit sabihin nyo Opo, pong ma'am. Opo, ma'am. papitik-pitik lang po yan na Opo, 200 ma'am. kada Opo, araw, ma'am. di sana ipinambaon Opo, na lang ma'am, ni pero hindi na po Alexandra. nangyayari sa ngayon, Oo ma'am. nga na, Opo, isa ma'am. ngayon. Opo, ma'am. Sa ngayon. Pero paano bukas? Paano sa makalawa? Yung sa Sasagutin akin lang niya. po, ma'am, yung pag-aaral na lang nito, ma'am, yung ano na lang niya sa pangailangan sa araw-araw. Okay, magkano ang kaya mo, Tay? Kaya ko na maibigay yung 500 daily niya. 500 daily. Dati, maganda yung pakiramdam ko sa katawan. Kasi tumatanda na ako. Oo. Marami akong nararamdaman. na. Opo. Kaya minsan, hindi talaga ako kumikita ng consistent yung kinikitang gano'n kalaki. Okay. Kaya sinasabi ko nga sa kanila na ganito lang kinikita ko. Hindi naman sila naniniwala dahil malakas daw ang kumita. Oh. Mayroong pagkakataon na masama ang pakiramdam ko. Tama po. Yun na lang po yung pinangako nilang 500 a day. Kaya Nangako bang po kasi- babaan yung 500, 400? Sila ganun? rin po kasi nagsabi nun na 500 a day ko daw. Depende na lang po kung magkano ibibigay nila. Kung kaya naman ng 500, pwede. Kung di mo kaya ng 500, pwede naman babaan. Magbibigay ako ng consistent na yung